Amen. Good morning po sa bawat isa. Salamat. Sana ba yun? Brother Arnold. Yun. Lumabas yung kanyang... Oo, talagang ibang klase ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, di ba? Amen ba? Amen. Amen. Nawawala. Pag ako nagsasalita, nawawala yun. Sige, tayo po ay tumayo at tayo ay dadako sa ating mga awiting papuri. Amen. Hello. Pray. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat at ito muli tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon. Binigyan tayo ng oras. Tayo rin, di ba? Sabi nga minsan, mas maganda kung sa mga gawain tayo ng Panginoon pumupunta, lalo pag Sunday na lang kasi di ba mga busy yung iba, may mga trabaho, nag-aaral, depende yon sa pagkatawag sa bawat isa sa atin, di ba? Kaya talagang tunay, kung wala ang Diyos sa buhay natin na hindi rin natin alam, di ba? Kung anong kaya manatili tayo sa presensya ng Panginoon, manatili tayong nakakapit, manatili tayong nakakapit, at manatili tayong nakakonekta sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa pagkakataong ito na muli ay magpasiyasa tayo sa ating Panginoon. Magpasiyasa tayo sa ating mga puso na tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isang tayo. Katulad nga ng inaaral natin o katulad ng tema natin ngayong taon, Christ-like life. Ano ba ang unang-una na ginawa ng Panginoon? Ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ang kanyang buhay para tayo mapawalang sala. Inialay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya sa oras na to, gawin din natin yung nararapat natin gawin. Na yun lang ang kaya natin gawin. Papurihan siya, pasalamatan siya sa kanyang ginawa. Kaya Lord, nandito ang bawat isa muli, Panginoon. Naririnig mo ang tinig ng bawat isa. Naririnig mo ang puso ng bawat isa. Ang tibok ng aming mga puso, Panginoon, ay alam mo, O Diyos. Kaya't God, sa pamamagitan ng aming mga papuring awit, Panginoon, ma-express namin, Panginoon, ang aming pag-ibig, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban. Yes, God. Nagtatapat, sumasamo, dumudulo sa ng banal mong trono. Ulitin po natin. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit, di man
sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Diyos, na napakabuti mo, Panginoon, sa amin, O Diyos. Yet, Lord, Ikaw, Panginoon, mapapurihin, Panginoon. Ikaw ang mapasalamatan, Panginoon, sa oras ito, Panginoon. Wala kaming ibang babanggiting pangalan, Panginoon. Wala kaming ibang itataas, Panginoon, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Oh, hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Patuloy po natin papurihan ng Diyos. Oh, hallelujah! Worship you, Jesus. Ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan. Ulitin po natin, hallelujah. Lapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Salamat, Lord. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Pasalamatan ka, O Panginoon.
Tunay, Panginoon, na napakabuti mo, God. Tulad, wala kang kaparis, O Diyos. Kaya at Lord, salamat, salamat. Wala kaming ibang itataas, wala kaming ibang isisigaw na pangalan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Ang pangalang Jesus. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Jesus! Thank you, Lord. Purihin ka, O Panginoon. Maraming salamat po. Hey! Thank you, Lord. Amen. Handa na ba tayong sumayaw? Amen. Tumalon, lumundag. Yes, amen. Hallelujah! Isang palakpak para sa Diyos na buhay. Oh, hallelujah! Dalakan ko, O Diyos, sa ikaw. sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. sa gitna ng pagsubok, ako ay Magpupuri sa'yo! pupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Amen! Hallelujah! Oo, purihin ka, Panginoon! Dalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Yes, Lord. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, Kahit na may problema, kayang-kaya natin yan! kaya ko. Oh, Sa gitna ng pagsubok, ako Tayo ay lahat. sasamba. hey! Magpupuri sa'yo. Tayo lahat. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabag sa'yo, piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Amen. Hallelujah. Woo! Glory. Kakalakan ko, O Diyos, ay ikaw. sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Yes, Lord. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasama. Magpupuri! Pupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabawat sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo sa hinangalan mo kahit kapayag na tatahimik lang laging magpapabad sa'yo Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay One more lang, time. makapiling ka lang. Ako ay sa
sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang, laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, Awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba. handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat At ang awit ng pagsamba. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba. para lang sa Kanya, para lang sa Kanya, para lang sa Kanya. Amen! Hallelujah! Para lang sa iyo, Panginoon, ang papuri. Para lang sa iyo, Panginoon, ang pagsamba, O Diyos. Para lang sa iyo, Panginoon, ang pagluwalhati, Panginoon. Kaya't Lord, salamat, Panginoon. Kailanman, Panginoon, na hindi nagkulang, Panginoon, ay yung pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya't Lord, tunay nga, Panginoon, na walang imposible, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. We worship you. Oh, hallelujah. Ikaw, Diyos. Salamat, O Diyos. Oh, hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, na kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Sa bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, hindi mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo.
na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw, ang bawat araw ko ay hawak mo. Hindi mangangamba sa piling mo. Sa bawat araw ko ay hawak mo. Hindi mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Walang mahirap sa'yo. Kapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ulitin po natin, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Oh, hallelujah. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Tunay ka, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, God. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad.
paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, purihin ka. Tunay nga o Diyos na wala kang katulad, Panginoon. Tunay nga wala kang kapares sa langit. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga wala kang katulad, wala kang kaparis, Panginoon. Walang makakapantay, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon. Sa mundo, Panginoon, na Lord, pinawalang sala mo ang bawat isa naman ang kasala, Panginoon. Salamat, O Diyos. Maging, O Diyos, sa mga taong sumusunod, Panginoon, naniniwala sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa, Panginoon. Salamat, Lord, na hindi mo kami iniwan, pinabayaan mo, Panginoon, noon, ngayon, at sa mga darating pa, Panginoon. Kaya God, salamat muli. Sa inyo namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat na mayroong pagsamba sa pangalan lamang ng iyong buktong na anak na si Jesus. Hallelujah! Amen! Oh, worship you! Oh, hallelujah! Amen. Makipukas po kayo sa 1 John 4:16 to 19. Nanalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa atin at sa Kanya. 17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito. 18. Walang kasamang takot ang pag-ibig, at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot
ay kaugnay ng parusa. Last verse, 19, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ilipat po natin sa Romans. Romans 8:35. 35 to 39. Kasama po 36. 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, paghuhukom, pagkagutom, kahit kahirapan, panganib o kamatayan. 37. Hindi sa lahat ng mga ito'y tayo higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 38. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Last verse, 39, ang kataasan o ang kalaliman man o anlingmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Praise the Lord. Good morning po. Ito na yung bagong mic. Praise the Lord. Tayo po ay nagagalak sa Panginoon kahit na may mga negatibong balita. Ano po? Tulad ng Lunes, ano ba yun? Martes o Miyerkules ng hapon. Ako po ay gabi na. Ako ay nakatanggap ng text mula kay Ate Beth o kaya kay Nanay Beth doon sa Muson, sa bundok. At sinabi niya na si Ate Baby ay namatay na. Siya ay umuwi na sa Panginoon. Si Ate Baby po ay yung palaging nauuna dito na may batang maliit na kasama, yung batang lalaki. Naalala niyo po. Siya po palagi nauuna. Kahit nung Women's Fellowship, 2:00 ang fellowship, siya ay 12:00, nandito na sila ng kanyang apo. At hindi po siya katagalan na uma-attend sa atin dahil sila ay bagong lipat lang dyan sa bundok ng Muson at naimbita lang. Pero mula nung naimbita siya, siya pa po yung palaging nangunguna na dumalo dito. Kaya sabi ko napakaganda ng kanyang mga huling araw dahil ang kanyang mga huling araw ay kanyang ginugol sa pagpapakasipag na dumalo sa mga gawain kasama yung kanyang apo. Hindi ko maano kung kilala niyo si Ate Baby, si Precious kasi meron siyang doon sa ating page. Meron siyang picture, yung dalawa sila ng kanyang apo. Hindi ko maano sa inyo kung maano ba natin yon, Sandy, si Ate Baby, yung makita mo kaya doon sa page natin. Meron siyang picture doon eh. Anyway, pagkatapos po noon, after 2 days o isang araw lang ang pagitan, si Teacher Tina, nag-text naman sa akin na sabi niya, Chair, yung kapatid ko ay wala na. Yung kanyang sumunod sa kanya, kapatid niyang lalaki, si Randy. At kahapon dapat ay nag-funeral service tayo doon kay Ate Baby, pero dahil nga pista ng fiesta ng Taytay, maaga ay sobrang ng traffic, kaya ako ay humingi ng paumanhin na kahit po ako ay nangako na pupunta doon dahil naman kami ni Pastor Alex na pupunta kila Teacher Tina, hindi po kakayanin ng oras.
halos 3 oras naming hinanap yung lugar nila Teacher Tina sa lugar ng Montalban. Napakalayo pala, malayo pa sila sa Avalon Zoo. Ganun kalayo yung bahay ng kanyang kapatid. Anyway, sila Sandy at saka si Jessa nakarating din doon. Nagmotor lang sila. Alas 8 na silang nakarating doon. Alas 8, mas pasado na. At nakauwi kami pasado alas 12. Sabi ko, Lord, parang hindi ko na maalala kung ano yung ituturo ko bukas. Purihin ang Panginoon. At habang ganun po yung mga nangyayari, kailan ba yon Sister Sol? Kayo ni Mami, pumunta kayo sa PGH para mag-assist kaila. Brother Sherwin at Sister Luz, ano po, na-admit naman. 3 araw na sila. 3 araw na ba? Magta-3 araw na dumating sila sa galing ng Tarlac. Pero hindi pa sila na-admit, nasa emergency lang sila. At na-admit sila pero hindi naman sila nakahiga. Hindi naman nakahiga Sister Luz at nandoon lang siya sa loob ng emergency. Kaya nagpasya yung pamilya na iuwi na lang. Brother Sherwin, nasa bahay lang Sister Luz. Mga kapatid, kung may panahon po kayo sa Golden City lang yan, pwede niyong dalawin Sister Luz. Dati, kami po ay naka-prepare na, nakapagpabili na ako kay Mami ng aming almusalin sa daan. Pero biglang nag-text si Sister Luz na, Pastora, pakiusap, wag na po kayong tumuloy kasi parang nagbibiyahe na sila papuntang Maynila dahil kailangan siyang i-admit. At February 11 naman, ng gabi, si Honey naman ay sabi niya, kailangan kong mag-blood transfusion. Kailangan po niya masalinan ng dugo at siya naman ay bibiyakin ng February 12. Ano po? At sabi ko, supposed to be 7 a.m. siya bibiyakin pero na-move ng 9 a.m. Tapos 9 a.m. Nagpunta ako sa kanila dahil ako naman yung nagbantay sa unan niyang anak. Sabi ko, bakit alas 12 wala pang balita kay Honey? Sinabi ko sa kanyang asawa, ano ang nangyari kay Honey? Bakit hanggang ngayon wala ka pang balita? Yun pala, dapat after the delivery, dapat 1 oras kalahati. Matagal na yan na pagtatahi ng sugat. Pero ang mga doktor ay inabot ng 3 hours para po isara yung kanyang tahi dahil bawat layer na kanilang nasasara ay sumisirit po yung dugo. Hindi po na hirap yung doktor. Salamat po dahil ang kanyang OB-GYN ay isang Christian na taga CCF. Bago po siya dinala sa operating room, pinag-pray siya ng kanyang doktora. At sa CCF kasi parang para sa atin, merong grupo sila na mga D-group nila kung tawagin. Sabi niya, nag-text siya doon, kinukwento ng doktora sa akin at humingi siya ng panalangin sa kanyang grupo. Sabi niya, ipag-pray niyo ako habang nag-oopera ako dahil may kahirapan itong aking pasyente. So anyway, purihin po ang Diyos at isang malusog at normal na batang babae, yung isinilang ni Honey. At sa ngayon po ay siyempre, alam nyo, mahirap ang masisaryan, no? Lalo na pag pangalawa na. Sa lahat ng iyon, mga kapatid, Lord, sabi ko, Panginoon, parang hindi ko maipagtagni-tagni ang aking isip. Para ang dami niyang pinupuntahan, ang dami pong iniisip. Pero ganun pa man, dumating sila ni Divine nang hindi naman niya ako pinaalalahan. Dapat supposed to be darating sila ngayon pa lang. Pero dumating sila kailan sila dumating? February, Lunes ba? O Martes silang biglaang dumating. Nagulat naman kami, Martes. Nang umaga dumating sila kasi nga nagbago ang schedule ni San John sa kanyang mga pagpapacheck up. So, habang wala pang nakaschedule, pinauwi muna sila dito ng kanyang biyenan
dahil nga sa sobrang lamig sa Korea. Dumating si Divine, may mga butlig-butlig dito, parang nasusugat-sugat sa windburn, no po, sa sobrang lamig doon sa Korea. Kaya salamat sa Diyos na sila po ay pansamantalang nandito muna. At ngayong araw na ito dapat sila dumating. Ngayong umaga, kanina pa 7 o'clock ay nag-flight naman si Bo papunta dito. So anyway, ang lahat ng yan, mga kapatid, alam ng Panginoon. No po, walang bagay na nangyayari na hindi nalalaman ng Diyos. At yun nga, we were privileged, I was privileged to share the love of God kagabi doon sa lamay ng kapatid ni Teacher Tina. Kahit na medyo bumubuhos-buhos ang ulan, purihin po ang Diyos. Siya po ay isang guro at ang mga nandoon ay ang kanyang mga kapwa guro. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang isa sa mga ni-expect ng Lord sa atin na matapos nating matanggap yung kanyang pag-ibig, we will not stop proclaiming His love to other people. Ano po? So, ngayon pong umaga, salamat sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Isang linggo na lang at Marso na, anniversary month po natin. Mga kapatid, ang atin pong anniversary is March 15. Tandaan po natin yan. March 15, pang-13, 13th anniversary. Dito lang po yan sa lugar ng Rizal, no? Ay, sa lugar ng mula doon sa dito sa Lote hanggang dito po sa ngayon ay 13 taon na po. Pero matagal na po ang gawain, no po. Sabi ko nga kanina, kung iisipin ko na born again na po ako, hindi pa po ako nag-asawa. At mula nung nag-asawa kami ni Pastor Alan, hanggang sa ngayon, sa linggo po ay 40th anniversary, wedding anniversary namin ni Pastor. Mami, magpapapansit tayo. Pastor Sol. Yan. So, purihin po ang Panginoon, biyaya ng Diyos. No po? Maliwanag na biyaya ng Diyos. Ngayong umaga, I will be talking about continuation kasi ito naman ay series, kaya tuloy-tuloy po natin ang ating pag-uusap patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Last month, we are talking about Christ-like leadership. Anong uri ng pangunguna? Isang leader. Anong uri ng pangunguna bilang isang leader ang Panginoong Hesus? And itong February, atin pong pinag-uusapan about Christ-like love. Ang pag-ibig ni Kristo. Anong uri ang pag-ibig ni Kristo? No po? At paano tayo iibig tulad ng Panginoong Hesus? The love of God. Yan po yung aking title. Yung title ko po last time is Love in Action. At ngayong umaga, ang akin pong tatalakayin is about the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos. Napakalawak po, pregnant in meaning, buntis sa kahulugan. At yung text nga natin kanina, doon sa 1 John 4:16-19, tapos Romans 8:35-37 up to 39. Okay. So, the love of God. Ito po yung aking introduction. According to P.D. Tripp, isang manunulat, ang sabi niya, madalawang tanong ang madalas tinatanong ng tao. Sabi dito, ang unang tanong, will someone love me? Meron kayang magmamahal sa akin? O nagmamahal sa akin? Ano po? At ang pangalawa, sabi niya, once they know me, will they still love me? Kapag nakilala na kaya nila ako, mamahalin pa nila ako? Ano po? Natanong nyo na ba yan sa sarili nyo, mga kapatid? Meron bang magmamahal sa akin?
Meron bang magmamahal pa sa akin? Ibig sabihin para may nagmahal ng una, no? At pangalawa, kapag nakilala na nila ako ng lubos, mamahalin pa kaya nila ako? Okay. Mga katanungan po yan. Hindi ko lang alam kung tinanong nyo na yan sa inyong mga sarili. At nagpatuloy pa po siya ng kanyang sinulat. Sabi niya ganon, the unceasing longing of every human being has to do with love. Something to do with love. Yung walang tigil na pananabik ng bawat tao, ito ay has something to do with love. Everyone cares about love. Everyone talks about love. Tama? Lalo na kahapon, no po? Namumula ang paligid. Sino nakatanggap dito ng bulaklak, mga kapatid? Ayan si Mahal. Mami, ikaw lang? Si Mahal lang nakatanggap. Sino nakatanggap dito ng bulaklak? Bulaklak ng kalabasa, sabi ni Mami. Ano na, mga lalaki? Mga lovers dyan? Ha? Mas mahal daw ang bulaklak sa bigas, kaya bigas na lang. Minsan lang 1 taon. Sabi ni Sister Sol, nagtanong siya, may dinaanan kaming rose, sabi niya, magkano? Tama ba yun, Day? 1.6, 1 piraso? Sabi ni Sister, uy, mura na yan. Ako kasi sa totoo lang po, kaming mga Bisaya, hindi kami fan ng bulaklak. Mas gusto ko pa yung tinapay. Gusto ko pa yung tsokolate. Siguro, pero bulaklak. Dati po nung unang-unang taon ko dito sa Maynila, I was surprised during Valentine's Day. Merong bouquet ng flowers galing po sa tagahanga ako na seaman. Hindi ko nga siya maalaala eh. Si kanino galing to? Sabi kong ganon. Ang ganda-ganda, pero wala po akong damdamin dun sa bulaklak, sa totoo lang. Hiningi po yun ng aming controller. Ibinigay ko naman kaagad. Regalo niya raw sa girlfriend niya. Ay, ang galing niya, no? Hiningi niya sa akin. Kasi sabi ko, hindi, sa totoo lang po, ewan ko, sa ibang mga, pero ngayon parang it matters na sa mga may, parang okay na ito ngayon sa mga ano tawag nyo? Jensen. Yan. So mga kapatid, ganyan po ang pinag-uusapan. Kami kasi pumunta sa Montalban kagabi. Ako, si Pastor Alex, sa kasi yung asawa niya. Habang dumadaan kami, sabi niya, bargain na yan. Sabi ko, ano po sinasabi nito? Habang dumadaan kami doon sa mga bulaklak, sabi niya, mag-i-expire na, sabi niya ganon. Ibabargain na lang daw dapat yung mga bulaklak na yun kasi gabi na. Sabi ko, grabe, no? Yung kung paano ito tinitingnan ng mga tao sa mundo, yung pagdiriwang ng araw ng pag-ibig, na para bang February 14, pagbukas, gayon, pag kapatid, humingi ka pa, parang sasabihin ng asawa mo, ang corny mo naman, kahapon pa yun, wala na yun. Diba? Para bang wala nang kwenta ngayon yon. Hindi na February 14 ngayon. Mga kapatid, hindi tayo yon. Diba? Hindi tayo yon kasi everyday is a celebration of love. Lalo na kung alam natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. At yun po ay ang pag-ibig ng Diyos. Okay? So, everybody talks about love. Everyone worries about the vulnerability of love. Ang bawat isa ay nag-aalala ba? Worry? No? Tungkol sa kahinaan o pag sinabing vulnerable, madali kang masaktan. Kasi mahina ka nga, madali kang masaktan. At yun, yung iba, sabi nila, hindi na lang ako iibig, baka kasi ako mabigo, o baka ako mabasted. Ano po? So, which is which? It is better to love and
And at ano ang kasabihan na yun? It is better to love than not to love at all. Mas mabuti pang umibig kaysa hindi ka iibig, no? Mas mabuti pang umibig at masaktan kaysa hindi ka iibig, di ba? Umibig ka lang, kapatid. Kasi yung iba nga, they worry. Nag-aalala sila, baka masaktan lang sila. The highest human joys are connected to love. Totoo? No? Yung kagalakan ng tao, naka-connect yan sa pag-ibig. The greatest human fears are about love also. Anong takot ng tao ay baka siya masaktan lang. Lalo na po yung minahal ka, tapos iniwang ka lang. Naranasan nyo yan? Iniwang kayo? The most painful human moments have to do with love. Pinakamasakit. Pinakamasakit po. Yan na nga siguro naranasan ko sa buhay ko ay yung mawala yung the love of my life. Si Pastor Alan. Ano po? Alam niyo po dito sa ating mundo, ang ating mga karanasan, kung minsan patungkol sa pag-ibig ay hindi talaga umaabot doon sa ating expectations. Halimbawa, pag may asawa ka na, ang in-expect mo sa kaasawa mo ganito, in-expect mo, puro tayo expectation. Pero ang katotohanan ng pag-ibig sa mundong ito, mga kapatid, romances end. Sasabihin nila, wala na, anong sinasabi nyo? Wala na siyang alat. Anong tawag doon? Asim. Alat. Wala nang asim yan, sabing ganon. Oh, si Mami D, may asim pa, sabi nila. Marriages fail. Nabibigo po ang mga pag-aasawa, and many that hold together are far from happy. Malayo sa katotohanan. Kung minsan, nagsasama na lang for the sake na ang ating mga anak baka magkawatak-watak pag maghiwalay. Para bang nagtitiisan na lang ba ang mag-asawa, mga kapatid, para naman tayong nasa couples, nito. The love of friends and family are never perfect. And we ourselves have sometimes failed to love others who wanted and needed our love. Walang perpekto po sa pagmamahalan maging sa loob ng bahay. Magulang sa mga anak, anak sa mga magulang. Kasi kung perpekto, wala nang magrereklamo, wala nang magdadaing, wala nang iiyak, wala nang masasaktan, walang iwanan. Mga kapatid, walang unfaithfulness na mangyayari. Yung bang ang katapatan sa pag-ibig ng dalawang magkasama, mag-asawa, lalong mag-asawa, dapat walang ganon kung talagang tayo po ay perfect ang ating pagkaunawa sa pag-ibig. Okay. At tayo mismo, nabibigo tayong ibigin ang mga taong nangangailangan ng pag-ibig na gusto silang makaranas ng pagmamahal mula sa atin. But into our world of broken hearts and disappointment with love, the Bible tells us of a love that is stronger than all creation. Salamat sa Diyos. Tayo po ay, sa Biblia, tayo po ay natin pong nalaman, atin pong natunghayan, na ang Biblia ay napakahabang love letter po ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. A love that is stronger than all creation, a perfect love that satisfies our deepest longing. A love that's everlasting and never failing, and that is the love of God. Sabi po ni David sa Diyos, sabi po niya, your love to me is better than life itself. It's not just the best thing in life, I value it more than my own life. Sabi po ni David. Napakaganda po, your loving kindness is better than life. Kung atin pong susuriin yung mga kataga na yan, parang hindi natin lubos na maunawaan.
na ang kanyang pag-ibig ay higit pa kaysa ating buhay. Why? Kasi yung buhay natin dito sa mundo ay temporary lang. But the love of God is eternal. And thanks be to God. Kasi kung yung buhay lang natin dito sa mundong ito, ang ating kagalakan, ito po ay may hangganan. Ang ating buhay ay may itinakdang panahon ang Diyos na kung saan ito ay hihinto at babalik na tayo sa Kanya. Pero ang atin pong kagalakan, yung buhay na natatapos dito sa mundo, ay mayroong tunay na buhay. Ito po ay walang kwentang buhay. Ang talagang totoong buhay ay yung everlasting life na ipinangako sa atin ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan, kapiling ang ating manlilikha. Sandali lang po ang buhay dito. Yung si Ate Baby, namatay po siya dahil na-atake siya. Ganon din po yung buhay, ang kapatid ni Teacher Tina. Siya po ay yung nakita na lang, no, sinira yung pinto dahil dapat yung kanyang kinakasama na nasa Qatar, palagi silang nag-uusap. At dapat yon mga 11:30, siya ay lumalabas na ng bahay para pumasok. Pero habang tinatawagan, hindi siya sumasagot. Kaya nakiusap siya sa kapitbahay, pwedeng katukin, wala ring sumasagot. Kaya humingi sila ng permiso kung pwedeng sirain na lang yung pinto. At nakita siyang nakahandusay na. Siya po ay na heart attack din. Ganyan lang po ang buhay natin. Maiksi lang, di ba? Halimbawa, kung ako man ay mamatay ngayon, Alice Olimpo, born August 6, tapos died February 15. Parang ganun lang yung kudlit na, kudlit? Ano tawag doon? Ha? Yung dash, no? Yung kudlit na yan, dyan sa gitna, born and died, napakaiksi lang. At yan po ang ating buhay. Yan ang ating buhay. Kapag hindi natin nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, yung buhay na maiksi na yan ay walang kabuluhan. Kasi nagdudusa ka na nga dito sa mundo. Pagdating ng katapusan ng ating buhay dito, pagdurusang walang hanggan kapag hindi natin inayos ang ating relasyon sa ating Diyos. Ano po? Salamat. God is the greatest initiator of love. Siya po yung una na nagpahayag ng kanyang pag-ibig. Hindi lang po sa atin, maging noon pa man sa kanyang bayang pinili ang bayang Israel. God's love is unchanging, is an unchanging, faithful love. He loves us all the time and forever. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Ito'y tapat na pag-ibig. At ang kanyang pag-ibig sa atin ay sa lahat, all the time, sa lahat ng panahon, and forever, at walang hanggan. Pag sinabing all the time, mga kapatid, pag umiiyak tayo, pag tumatawa tayo, pag may sakit tayo, o tayo ay malusog, may experiences tayo in bad times or in good times, God's love never change. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. At sa Hebreo, ang pagsalitang pag-ibig ay translated as loving devotion, steadfast love, or unfailing love. So nothing in all creation will be able to separate us from the love of Christ. God's love for us is stronger than any power in heaven and on earth. Absolutely, totoo po. Pag sinabing absolutely, totoo. Walang pasubali. Totoong walang anumang pangyayari, na sa buhay natin, absolutely nothing that happens to us, good or bad, nothing that anybody does to us can diminish
the love God has for us or keep us from His love for us. Ano po? Walang anumang pangyayari, walang anumang karanasan, mga kapatid, mabuti man o hindi, ang pwedeng magbawas o magpaliit, diminish, ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Nothing can separate us. And even sabi doon, nothing in all creation, anumang nilikha sa ibabaw ng mundong ito, ay walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, i-take note nyo doon, nang sabi doon, nothing can separate us from the love of God. Hindi sinasabi doon na nothing can separate us for our love to God. Yung ating pag-ibig sa Diyos, kundi yung pag-ibig niya sa atin. Iba po yun. Yung kanyang pag-ibig sa atin, walang makapaghihiwalay nun. Kung paano niya tayo minahal, kung paano niya tayo inibig. Pero kung tayo lang, babasihan lang yung pag-ibig natin sa Diyos, mahina, kumakalas tayo. Sabi po sa Matthew 24, sa mga huling araw, dahil sa matinding kahirapan, manlalamig ang pag-ibig ng marami. So the love that we have for God can grow cold. Pwedeng manlamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Pero yung kanyang pag-ibig, steady lang yan. Walang makakapagbawas, walang makakapaliit ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. That is the love of God. Pwede ba nating basahin uli ang Romans chapter 8, verse 35, 37, 38, and 39? Paki-flash lang ulit. Yung Romans, okay. Salamat. Romans chapter 8, verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Remember yan, ha? Pag-ibig ni Kristo, hindi yung pag-ibig ko kay Kristo. Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Verse 37. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o anumang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Glory to God! Hallelujah! Thank you, Lord. Hindi po yan ordinaryong mga bagay na sinabi dyan na sino ang makapag-iwalay sa atin, yung boyfriend natin, yung kapitbahay nating chismosa, yung trabaho natin. Hindi simpleng bagay. Mabibigat yung sinabi dyan. Tagutom, kahubaran, kamatayan, sakit. Ano po? Hindi basta-basta mga bagay ang sinabi diyan na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Who can separate us from the love of God? Kamatayan? Yung iba, kapag may sakit na yung isang miyembro ng pamilya, unti-unti, nababahaw, nanlalamig yung pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, pagtitiwala sa Diyos. Wala po. Kung ang babasihan ng pag-ibig natin sa Diyos, wala ang mangyayari. Pero ang binabasihan ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig para sa atin sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Dito po, meron po akong mga naitala dito.
iilang katotohanan patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Una, the love of God comes to us from the Father and the Son and is poured into our lives by the Holy Spirit. Meaning, we are loved by the Father, Son, and the Holy Spirit. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagmula o dumating sa atin mula sa Ama at sa Anak. Ang tinutukoy ay ang Panginoong Kristo at ito ay binuhos sa atin mga buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ang Panginoong Kristo ay kanyang minahal o inibig niya ang kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga disciples. At alam ito ng kanyang mga tagasunod. At ang sabi ng Panginoong Hesus, the Father Himself loves you, sabi niya sa kanyang mga alagad. John 16:27, for the Father Himself loves you. Ang kausap niya po dito ay ang kanyang mga alagad. Because you have loved me and have believed that I came forth from the Father. So ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay dumating sa atin mula sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. The Holy Spirit pours the love of God right into our hearts. Romans 5:5. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who has given to us. Ang sabi pa po sa ibang translation, the love of God has been poured out in our heart lavishly. Yung pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin ng labis-labis. Ano po? Kaya hindi mahirap intindihin yung lavish na salita kasi yun ay ibinuhos ng labis-labis, nag-uumapaw sa ating mga puso. Nag-uumapaw, mga kapatid. Kaya dito natin mapapatunayan na hindi nagkukulang, hindi lumiliit ang pag-ibig ng Diyos. Labis-labis po ito na ibinubuhos sa atin ng banal na Espiritu Santo. Sabi po sa Revelation chapter 5b at saka 5-6, sabi doon, si Paul mismo, sinasabi po niya, Paul emphasize, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us and released us from our sins by His blood. Si Paul po, kanya pong pinatutuhanan na itong Kristo, Jesus Christ is Lord and King, but He is also the one who loves us. Sabi po sa verse 6, and He made us into a kingdom, priest to His God and Father. To Him be the glory and dominion forever and ever. So ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao, alam natin na Siya ay Diyos. Anak ng Diyos na mula sa langit. Meron Siyang sariling upuan doon, may trono Siya sa kaharian ng Ama. He is Lord and He is King. Pero Siya po ay bumaba at inibig niya ang bawat isa sa atin. Sabi nga ng isang awit, lumang awit, no one ever cared for me like Jesus, or no one ever loved us like Jesus. Kaya salamat po sa Panginoon. Pangalawa, yung una pong katotohanan na pinapahayag po tungkol sa pag-ibig ng Diyos, the love of God comes to us from the Father and the Son and is poured into our lives by the Holy Spirit. Meaning, we are loved by the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero hindi po yan nakukuha sa in the name of the
Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hindi po yun nakukuha ang pag-ibig ng Diyos dyan. Hindi po yan ang kapahayagan nun. Ang pangalawa po, the revelation that God is love, sa John chapter 4, verse 16 or verse 8, the one who does not love does not know God because God is love. Inulit po yan sa verse 16. Ano po? It means that not just God can show love or at times do loving things, but that He is love. Ito po ay ang ibig sabihin po nito, hindi lang ang Diyos nagpapakita ng kanyang pagmamahal o kaya gumagawa siya ng mga bagay patungkol sa pag-ibig. Hindi po. Ang Diyos ay pag-ibig. Love is the very essence of God's nature. Ito ang pinakadiwa ng kanyang pagka-Diyos. Siya ay pag-ibig. Ang Diyos po, God isn't detached or indifferent to our lives and situations. He is never cold or uncaring because He is love. God is love. Hindi po hinihiwalay o tinatanggal o binabaklas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi po nawawalan. Indifferent. Walang, anong sinasabi ko dito? Indifferent, parang wala kang pakialam, ano po, parang ganon. Hindi po ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ating buhay at sa mga nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. He is never cold or uncaring. Ibig sabihin, palaging maalab, passionate, maalab, marubdob ang kanyang pag-ibig o pagmamahal sa bawat isa sa atin. Affectionate ang kanyang pag-ibig. He loves us affectionately. Ibig sabihin, magiliw, malambing ang Diyos, ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa buong Biblia, ang pag-ibig ng Diyos sa tao ay hinahalintulad ng pag-ibig ng isang asawa sa kanyang asawang babae. Kaya ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ang sabi doon, babalikan niya ang bride. He is the bridegroom and we are the bride of Christ. Ang kanyang iglesia, tayo po. Ganun ang paghahambing ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At napapatunayan yan doon po sa aklat ni Hosea, si Prophet Hosea, sa chapter 11 verse 8. Sabi doon, nangungusap ang Diyos sa bayang Israel. Sabi niya, how can I give you up, Ephraim? Ito po ay sa Israel. How can I surrender you, Israel? How can I make you like Admah? Ibig sabihin po, mga kapatid, sabi ng Panginoon, how can I give you up? Paano kita i-give up? How can I surrender you? Paano kita susukuan? Ayoko na sa'yo. My heart is turned over within me. All my compassion grow warm and tender. That's a God who loves His people passionately. Mga kapatid, ganyan tayo minamahal ng Diyos. Merong isang awit, palagi ko po itong sinasabi, mini-mention dito. The love of God is stubborn, mapilit, Nasabi ko na last week, Makulit ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya tayo sinusukuan. At ang sabi doon sa awit, it's your stubborn love that keeps embracing the worst in me. Palagay niyo mga kapatid, tingnan natin yung sarili natin. Ano yung pinaka masama sa ating pagkatao? At ang sabi doon sa awit, it's your stubborn love
yung makulit mo na pagmamahal o pag-ibig, ang siyang nananatili, pilit na niyayakap, maging ang madilim o marumi sa aking pagkatao. Mga kapatid, sana makita natin yan. Na hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Tayo, mabilis, parang minsan gusto ko nang mag-give up. Nakakaramdam din kayo niyan? Ha? Doon sa mga taong minamahal natin, kapatid ba natin to? Asawa ba natin? Biyenan? Manugang? Kaibigan? Kapitbahay? Na para bang wala na tayong nakita. Hindi natin sila nakikita. Para bang, basta isipin mo, he does not exist. Magpapayo-payo pa tayo, no? Ang galing nating pumayo. Isipin mo, wala siya. Hindi siya, exist? Ha? Hindi totoong nandyan siya, no? Wala siya, kumbaga, para matahimik ka. Ganun ba yun, sinasabi ng Bible? Mag-ingat po tayo, anything that we advise to others na hindi naman nakikita sa Biblia, it's not really a good advice. Gawa-gawa lang natin yun para makuha natin yung simpatya ng tao. Pero huwag tayong mag-advise kung iyan ay hindi naman mula sa salita ng Diyos. Lalo na po sa larangan ng pagmamahal, mga kapatid. Sabi ng isang manunulat, God is a lover. He is not a manager, a businessman, or accountant, or puppet master. What He wants from us, first of all, is our heart. Kaya mga kapatid, the essence of the Christian life is love because God is love. Ang pinakadiwa ng ating pagkakristyano ay pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung sinasabi natin Christ-like life, Christ-like love, gawin po natin. Ano po? Magmahal. Kung baga sa isang sisidlan, we are all vessels. Tayo ay lahat ay mga sisidlan. At tayo po ay binuhusan, overflowing ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, dapat hindi na umiiral yung pagiging maldita natin, pagka masungit natin, pagka mainitin ng ulo, pagka walang kwentang tao. Kasi dapat overflowing no? Hindi na maramdaman ng kapwa natin ang mga bagay na dating tayo kasi binuhos na ng Diyos ang pag-ibig niya sa buhay ng bawat isa. The Christian begins with God, with God's love for us first, then our love for Him. Hindi po tayo ay ang magyayabang na mahal natin ang Diyos. Kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, kaya tayo natutong magmahal sa Kanya. Not because of something in us why God loves me and you and everyone else, but because God is love. Tandaan po natin yan. Let us keep on proclaiming that God is love. Patuloy nating ipahayag. Ang Diyos ay pag-ibig. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Sa mga taong nakikita natin, mga kapinsan natin, kamag-anak natin, pwede naman natin silang tapikin, mahal ka ng Diyos. God loves you. Palagi po, kapag mga anak ko magte-text sa akin, may mga dinadaing, anak, trust in the Lord. God loves you. Mahal ka ng Diyos. Imposible po, no? Na it is impossible to overestimate or overemphasize the love of God. It's the pinnacle of God's revelation about Himself. Wala na tayong maidadagdag pa
sa mga kapahayagan ng Diyos na siya ay pag-ibig. O ito na po yung pinaka kamataas, taluktok, o yung tinatawag na summit, no? Kumbaga sa bundok, yung pinaka summit, the apex, no? Yung pinakataluktok ng kapahayagan kung ano ang Diyos o kung sino ang Diyos. Siya po ay ang Diyos ng pag-ibig. God is love. At ang pag-ibig ng Diyos na yan, ang siyang nasa likod ng istorya ng ating katubusan at kaligtasan. God is love. Kung tayo ay naniniwala, sumasampalataya na tayo ay tinubos na sa ating mga kasalanan at hindi na tayo mapapahamak sa dagat-dagatang apoy, ang nasa likod ng kwento na yan ay ang pag-ibig ng Diyos. Gets po natin? 1 John 3:1, ang sabi ni Juan, sabi niya, "Behold, what manner of God. See how great a love the Father has given us, that we would be called children of God." Sa ibang translation, sabi niya, "Behold, tingnan ninyo, what kind of love the Father has for us, that we should be called children of God." Naitanong din ba natin yan sa sarili natin? Anong merong klaseng pag-ibig ang Diyos na para niya ako mamahalin? O kaya niya akong mahalin? Mga kapatid, kung tayo po aware ng ating pagkatao, sabi kanina dun sa hindi man karapat-dapat, ngunit tayo ay kanyang minahal. Yung awit nyo kanina, di ba? Hindi man karapat-dapat, ngunit tayo ay kanyang minahal. Pinatawad, niligtas. So ang sa likod ng mga kwento ng ating kaligtasan at katubusan ay ang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo pa lang ako, anong oras na? Third, the love of God for us is the gateway to being filled with God. Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay siyang daan para tayo mapuno ng Diyos. Ephesians, ako hindi ko nalagay yung chapter, verses 18 to 19, pero hindi ko maano kung saan ito. It's knowing the love of Christ that leads to a life overflowing with God. Sa pamamagitan lang po ng ating kamuwangan at pagkaunawa patungkol sa pag-ibig ni Kristo, ang siyang magiging daan para itong buhay na ito ay mapuno ng Diyos. A big part of being filled with the Spirit is knowing the love of Christ. People who love God and talk about God and are excited about God are always people who know Jesus loves them. Amen? Simpleng English lang naman yun. Intindihan nyo na. Pang-apat po, the love of God for us is the same love that the Father has for His Son, Jesus. John 17 verse 26, kung itong pag-ibig ng Diyos na ito ay katulad ng pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. Kung minsan sasabihin natin, syempre iba talaga yung pagmamahal mo sa sarili mong anak kaysa ibang tao. Pero ito hindi. And I have made your name known to them, and will make it known so that the love with which you love me may be in them and I in them. Sabi ng Panginoong Kristo, pinakilala kita sa kanila. I made known your name. Marami pong kapahayagan ang Panginoong Kristo patungkol sa Diyos Ama na hindi alam ng mga tao sa unang tipan, sa Old Testament.
Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, pinahayag niya ito lahat sa kanyang mga tagasunod o sa kanyang mga alagad. At patuloy niya itong ipapahayag, so that the love with which you love me may be in them and I in them. Yun po ang sa puso ng Panginoong Jesucristo. Kung paanong minahal siya ng Ama, ganun ding pagmamahal. No po? The same love that the Father has for His Son, Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos para sa akin at para sa ating lahat, sa inyo mga kapatid, ay ganong pag-ibig din na merong ang Ama para sa Panginoong Jesucristo. Isn't that wonderful? Isn't that wonderful, mga kapatid? Amen! Diba? Wow! Tayo minsan, may degree-degree pa yung pag-ibig natin. Pero sa Diyos, pantay. Kung paano niyang minahal ang Diyos, ang Panginoong Yesus, ganun niya rin minahal ang bawat isa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, na kanyang ibinigay o sinugo ang kanyang pinakamamahal na anak dahil minamahal niya rin tayo. Praise the Lord. And that love is it is the generous, kind, loving heart of the Father that drives out all fear. We have no reason to fear because the Father, hindi pa pala ako dyan. Wait, dito pa lang ako. Sorry. Panglima po, the supreme evidence of the love of God is found in Christ. Yan po yung panglima. The supreme evidence of the love of God is found in Christ. Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love toward us. Kaya mahal talaga tayo ng Diyos eh. Walang pagdududa, mahal tayo ng Diyos Ama. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Praise the Lord. Ang 1 John 4, 9 and 10, ang sinasabi po dyan, by this, the love of God was revealed. Sa pamamagitan nito ay ihayag ang pag-ibig ng Diyos, that God has sent His Son, His only Son, into the world, so that we may live through Him. Verse 10, in this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins, para sa katubusan ng ating, o sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. So the love of God is an objective reality. Ito po yung layunin, makatotohanang layunin ang pag-ibig ng Diyos. There is an action in history. There is an action in history, and that is the cross. The cross proves it. Ang nagpapatunay na talagang mahal tayo, na talaga ang layunin, ang katotohanan ng layunin ng Diyos sa atin ay dahil mahal niya tayo, ito ay pinatotohanan ng cross, kung saan nabayubay ang ating Panginoong Jesucristo. Our faith receives His love, but our faith doesn't create His love or make it real. The love of God is always there. Hindi dahil nagiging totoo ang pag-ibig ng Diyos dahil sumampalataya tayo sa Kanya. No, hindi po. Hindi ang ating pananampalataya ang naglikha ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kasi bago pa man tayo manampalataya sa Diyos, inibig niya na tayo. Nandyan na pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig sa simula pa lang. Kaya wala tayong ambag. Wala tayong ambag kung bakit naging pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala po. Siya ay pag-ibig na. Wala pa man ang sanglibutang ito.
So, hindi din po yan dahil sa nararamdaman natin o sa karanasan natin. Regardless of the truth of this reality, regardless of any feelings or experience that we have. The love of God is in Christ is our constant blessing. Ang pag-ibig ng Diyos kay Kristo ang siyang palagian nating pagpapala. No matter what is happening, it's ours whether we live or die. Wow. The love of God in Christ is our constant. Pag sinabing constant, palagian or everyday blessing. Sabi nga doon sa natalakay namin minsan sa aming devotion. No po? Yung blessing na yan, hindi lang po yan sa hapagkainan o sa laman ng ating bulsa. Yung sinasabi dyan, everyday blessing, kahit may problema, kahit may mga pagsubok na mabibigat, dumadaloy ang pagpapala ng Diyos sa atin dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Dadaloy at dadaloy yan. Whether, sabi dito, no matter what is happening, it's ours whether we live or die. Amen. Pang-anim po, the love of God solves our problem of fear. Nilulunasan ng pag-ibig ng Diyos ang problema natin sa takot. It is the generous, kind, loving heart of the Father that drives out all fear. We have no reason to fear because the Father delights to give us all good things and even the whole kingdom. Praise the Lord. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang kasagutan sa ating mga takot. Takot tayong mamatay. Kahapon po nabalitaan ko na may mga kapatid tayo na natatakot makita si Ate Baby, yung kanyang bangkay. Natatakot pumunta doon sa bahay dahil sa mga pamahiin, mga kapatid. Pamahiin lang kaya o talagang takot din sila sa kalagayang o sa katotohanan ng kamatayan? Ang sabi ni Solomon, mga kapatid, mas maigi pang pumunta tayo sa bahay ng namatayan kaysa pumunta tayo sa bahay ng may kasiyahan o paghahanda o may kahandaan. Dahil sa bahay ng namatayan ay magpapaalala sa bawat isa na ito ang ating huling hantungan. Kaya blessing, kahit sa bahay ng namatayan, may pagpapala ang Diyos. Kasi kung hindi natin lubos na nauunawaan ang ating kalagayan, ang istorya ng ating buhay, magpapaalala yun. Pag nakita natin yung ataol, sasabihin natin, isang araw, ilalagay din ako sa kahon na yan. Ako naman ang titingnan ng mga tao. Ako naman yung kanilang sisilipin. Yan ang katotohanan ng buhay, mga kapatid. But thanks be to God, ano sabi nung kanina? The love of God is ours, whether we live or die. Atin ang pag-ibig ng Diyos. Mabuhay man tayo o mamatay. For me to live is Christ, and to die is gain, sabi ni Pablo. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya wala tayong takot, mga kapatid. Parang sabi niyo, si Pastora, kasi siya yan eh. Ako, takot pa rin ako mamatay. Mga kapatid, walang taong hindi natatakot mamatay. Mararamdaman mo yan kasi nandito tayo sa laman. Gusto nating mabuhay dahil ang ibig sabihin ng kamatayan ay separation. Mahihiwalay ka sa iyong mahal sa buhay. Kaya huwag ka nang pasaway, mahalin mo ng todo-todo. Ibuhos ng pagmamahal na yan sa inyong mga asawa, sa ating mga anak, mga kapatid. Wala nang pangangatwiran pa. Itong anak kong ito, paborito ko to, madaling mahalin, hindi mahirap mahalin, kasi binibigyan niya ako palagi ng ampaw.
Ano po? Pero yung isa kong anak, ay nako, kahit hindi ko yan makita. Kahit hindi na yan siya umuwi. Hindi yan ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, bura-bura. Delete nyo yan sa isip ninyo. Ikaw, wala ka nang ginawa, kundi lumaboy at pagdating dito, kumain, lumamon. Hindi ka matulad sa kuya mo, hindi ka matulad sa ate mo. No, ganun po tayo minsan. Kaya lang, kasi baka naman totoo. Mga kapatid, may ginagawa ang Diyos sa atin. Dapat nga nagbabago. The love of God has the power to transform us. May kapangyarihan yan para tayo baguhin. Kung palagi pa rin tayo, ganun pa rin tayo, kung sino tayo dati, ganun pa rin naman pa atin, ay walang pagkakaiba, anong pinagkaiba natin? Mga kapatid, ibig sabihin, hindi pa totoong na-perfect ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ating bukang bibig, takot, pag-aalala, pagrireklamo, nasaan ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos? Ito na po, dalawa na lang. The love of God, ito muna. 1 John 4:18, ano sabi dyan? There is no fear in love, but perfect love drives out fear. So, ang perfect love na yan, ang tumutukoy dyan ay yung pag-ibig na mula sa Diyos. Perfect yun eh. It drives out fear. Dapat ang kinin natin ay we claim that. Kasi binuhos na yan sa atin. Nasa atin na yan. Maaring hindi lang po natin nare-recognize, pero nasa atin na. Sumampalataya tayo, ibinuhos na yan ng banal na Espiritu sa atin. Kaya, kaya-kaya nating magpatawad, kaya-kaya nating kalimutan yung mga anumang mga sakit na likha ng ating mga karanasan. Ano po, mga kapatid? Because fear involves punishment. Ibig sabihin, ang takot has something to do with punishment. Ibig sabihin, natatakot ka kasi may ginawa ka. It has something to do with guilt. Natatakot, hindi mawawala ang takot. Ano ba ginawa mo? Nakita mo lang yung asawa mo natakot ka. Hindi ka na makapagsalita. May mga tao akong nakikitang ganun. Yung mayroon akong pinsang ganyan. Hindi, masaya siya, ganyan. Pag dumating na yung asawa niyo, tapos parang, alam mo yun, parang takot, palaging ilag. Kasi nga may ginawa siyang matinding pagkakamali sa asawa niya. So, fear has something to do with punishment. Ganun po yan. Kung bakit tayo natatakot, kasi may ginawa ka. Nalabag sa kalooban at hindi kinasisiyan ng Diyos. And the one who fears is not perfected in love. Mga kapatid, ang kinin natin, na mahal tayo ng Diyos. Yung pag-ibig na yan ay gagawa something beautiful in our lives. The love of God solves the problem of insignificance. Yung pag-ibig ng Diyos ay sinasagot nito ang ating problema sa yung feeling insignificance. Wala naman akong kwentang tao Hindi naman ako mahalaga. Walang nagmamahal sa akin. Kaya buti pa tumalon na lang ako sa tulay. Yung palang tulay, ganito lang kababaw. Masyado lang mababaw. Ano po? Sabi nung aming company nurse noon, sabi niya, gusto ko nang mamatay. Palaging parang pusa. Palagi na lang na gustong mamatay. Tapos pag dinadrive siya nung company driver namin, kunting lang sa daan. Ano ba? Madisgrasya tayo. Ayusin mo sa ma'am, akala ko gusto niyong mamatay. Gustong mamatay, pero kunting lang natatakot siyang madisgrasya. Ano po? Hindi po perfect. And the one who fears is not perfected in love. Hindi pa niya talagang lubos na nauunawaan. Kumbaga, hindi pa siya makaka-relate talaga sa kung paano siyang minahal ng Diyos. Ano po? The love of God
Ano ba tayo sa harapan ng Diyos? Bakit nung tayo po ay, nung namatay na ang Panginoong Jesucristo, tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, tayo ay, we are now His precious possession. Tayo na yung pinakamahalagang pagmamayari ng Diyos. Ano po? We are a peculiar people, a holy nation. Mga kapatid, huwag nating maliitin ang sarili natin. Huwag natin maliitin ang pag-ibig ng Diyos, ang ginawa ng Panginoong Kristo na pag-alay ng kanyang buhay. The love of God liberates us to love each other. John 14:19. John 14:19. We love because He first loved us. The love of God liberates us to love each other. Ang pag-ibig ng Diyos, pinapalaya tayo para mahalin natin yung ating kapwa. Mga kapatid, hindi pa rin ba tayo malaya na mahalin ang ating kapwa? Ano ba ang gumagapos sa puso na yan para hindi maipadama ang pagmamahal ng Diyos sa iba? Ano ang pumipigil sa atin para masambit natin? Minsan mag-asawa na yan, ikaw hindi mo muna ako sinasabihan ng I love you. Dati puro ka I love you ka. Ngayon, hindi ko man lang marinig sa'yo. Bakit? Birthday mo ba ngayon? Ganon, ano? Birthday lang pala sasabihin ng I love you. Hindi naman ngayon araw ng mga puso, Kahapon pa yon. Ang corny-corny mo naman. Bakit? Ano ba ang ano? Ano ba? Pati hindi mo na masabihan yung asawa mo ng I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Oh, Skinny Marie. Kidding. Di ba? Mga kapatid, I love you all the time. Daddy, nasasabi mo pa kay Mami, I love you. Sabi ng isang kapatid, kinikilabutan ako. Uy, ano yun? Sasabihin ako ng asawa kong I love you, kinikilabutan ako. Ano ba yan? Tanda na namin. Ha? Wala na yan. Nay, si tatay nag-I love you pa rin, Nay? Minsan. Minsan pag hindi nakakalimutan. Tay kayo, Tay. Hindi mo na sinasabihin si nanay? Wala na? Ano yun? Hindi po pwede yan, mga kapatid. Ang pag-ibig ay hindi po yan namamatay. Tatlo ang mahalaga. Faith, hope, and love, but the greatest is love. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Dapat po hindi namamatay yan. Si pastor po naghihingalo na. Wala akong ibang nasasabi sa kanya. Habang naghihingalo siya, hinahalikan ko po siya, Papa, I love you. Papa, I love you. Ganun dapat, di ba? Hindi lang yung sa pagbukas ng belo ng asawa mo. Grabe. Lagkitan ang halikan. Lagkitan yung tinginan. Ngayon, nahulog na sa imbornal yung asawa. Nasaan na ba yung babaeng yun? Bagal-bagal lumakad. Ayun na pala sa imbornal, nahulog na. Iniwan mo. Hindi mo malang binitbit yung kanyang bitbit na 5 kilong bigas, ang bigat-bigat. Grabe. Tanda-tanda nang bagal-bagal lumakad. Nasaan ba yun? Mariosep, nahulog na sa imbornal yung asawa. Mga kapatid, hindi lang po pang teenager yung I love you. Palagi yan sa pagising sa umaga. Bago pumikit ang ating mga mata sa pagtulog, lingunin mo naman ang asawa mo. Pag natulog, may unan siya, may unan ka. Magkahiwalay na. Wag. Hindi nyo, Daddy, may pagitna pa na unan? Tawirin mo, Daddy. Hawiin mo yung una na yan. Harang-harang yan eh. Ano po? Mga kapatid, hindi lang po yan, ganon. Pag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos,
Bakit, Pastora, hindi mo ba naranasan yan na parang nanlalamig ka na? Naranasan ko. Anong ginawa ko? Balik ka sa Biblia, back to basic. Mga kapatid, go back to the basic. Anong sinasabi ng Diyos? Pasakop ka sa asawa mo. Di ba? I have to pray doon sa aking nararamdaman na hindi totoo na ako ay nililigaw ng aking nararamdaman. I pray to God, Lord, this is your man given to me. This is my God-given husband. Binigay mo sa akin, Lord, ang aking asawa. Pukawin mo yung aking, yung parang nanlalabo na pag-ibig. Kailangan mo panalangin yan. Babae, manalangin kayo. Pag hindi na kayo marunong mag-submit sa mga asawa ninyo, nagkakasala kayo. Totoo yan, nagkakasala kayo. Nagkakasala kayo. Huwag nyo ipagkait. Manalangin kayo, Lord. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, this is a holy gift from you. Panginoon, tulungan niyo po ako. Asawa ko po ito, hindi po ito ibang taong nakatabi sa akin. Tulungan niyo ako na magpasakop sa Kanya. True enough, mga kapatid, hindi kayo. Si Lord, surrender yourself to God. Submit to the Word of God. Hindi po tayo. Kung tayo lang, ayoko na ang baho mo. Diba? Iba na yung amoy mo. Hindi ganon. Hindi ganon. Turuan mo asawa mo. Ma, 3 araw na yung duster mo. Hindi ka pa nagpapalit. Amoy sibuyas na. Amoy bagoong na kanina. Amoy bagoong na. Iba na. Malangsa. No? Kapatid, sabihan nyo. Speak the truth in love. Kung totoong medyo iba na yung amoy niya, edi sabihan nyo. Di ba? Papa, may binili akong bagong sabon. Baka gusto mo munang maligo. Binili din kita ng bagong toothbrush. Di ba, mga kapatid? Pa, may regalo ako sa'yo. Deodorant. Di ba? May regalo ako sa'yo, bagong pamanyos. Mga kapatid, everybody loves to talk about love. No? Gusto nating pag-usapan ng pag-ibig. Pero kasi ito ay hindi natin nabibili sa merkado. At hindi rin po ito ang pag-ibig sa mundo. Pihikan, masyadong mapili, masyadong maselan. Tingnan na lang natin ang pag-ibig ng Diyos. Hayaan natin na ito na lang ang maranasan natin at maipadama natin sa ating kapwa. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. The love of God, so beautiful. Thank you, Lord. Dakilang Ama, maraming salamat po. Na, Panginoon, napakalayo ng aming konsepto at pananaw patungkol sa pag-ibig. Puro pag-ibig na nababase lamang sa damdamin at mga kondisyones ng aming kaisipan. Napakalayo, Panginoon. Sorry, Lord. Ito po, dito po, para sa amin minsan, ito na yung standard namin eh. Ito na yung pamantayan ng aming pagkilala at pagmamahal sa aming kapwa. Sorry, Lord, napakalayo. Panginoon, true love is sacrificial. True love is forgiving. True love, Panginoon, na hindi namimili. Tulad mo, Lord, kahit kami we are the worst. Sabi ni Pablo, kung kasalanan lang ang pag-uusapan, I am the chief sinners of all.
ngunit minahal mo si Pablo. Minahal mo kami, Lord. Hindi ko alam kung saan ang bawat isa inyong pinulot, Panginoon, sa aming karumihan, sa aming kasalanan. But thanks be to God, the truth is, we are loved by the Father, by the God who created the heavens and the earth. Kaya maraming salamat, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami magmahal tulad ng pagmamahal mong inukol mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Glory to God. Gusto ko lang pong i-welcome yung ating dalawang kapatid, si Brother Darrell at saka si Rachel. Ayan po silang dalawa. Sila po. God bless you. At naway, hindi lang ito ang una, kundi simula pa lang ng inyong pag-i-enjoy sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless sa inyong dalawa. Lord to God. Sige po. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Umaga po. Salamat ako sa Panginoon, salamat sa Lord na sa salita ng Panginoon na binahagi sa atin sa umagang ito na ating lingkod na si Pastora Alice. Napakaganda ng topic ng ating mensahe ng Panginoon yun. The love of God patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Tunay, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagmamaliw. Napakabuti talaga ng Diyos sa atin lahat. Yun po, tunay na napakabuti ng Panginoon dahil lahat tayo ay pinagpapala ng Panginoon araw-araw. Binibigyan tayo ng kalakasan ng pangatawan, binibigyan tayo ng trabaho upang yung para sa Panginoon ay ibigay natin sa Kanya ng nag-uumapan ng pagpapala. Yan po, tayo pa manalangin. Sige po, Lord, tunay nga po, Lord, na napakabuti mo, Diyos, sa bawat isa sa amin, sa iyong mga anak. Patuloy pa namin itinataas sa oras nito, Lord, ang mga handog at ika po ng iyong mga anak. Lamin namin pagpalain mo ito, Lord. I-bless mo ito. Ibalik mo ito sa amin. Siksik, liglig, nag-uumapo na pagpapala. Tunay nga po, Lord, na pagpalain mo ang lahat ng mga anak mo na magbibigay sa oras na ito. Gayon din po, Lord, yung mga anak mo na walang kakayanan makapagbigay. Pagpalain niyo rin po sila. Bigyan niyo po sila ng hanap buhay upang sa susunod, sila po rin makabahagi sa iyong gawain. Hallelujah. Salamat nga po, Panginoon. Sa tunay na sa namin, binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Sinabi ng Diyos, Aangat ang buhay ko. sinabi ng Diyos, Sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y
announcement po. Good morning po sa lahat. Regarding po sa prayer, meron po tayong early morning prayer or morning devotion na nagsisimula po kami ng 5:30 ng umaga po. And then, Monday to Saturday po iyon. I encourage everyone na maki-join po. Lahat naman po siguro tayo nandun po sa sa GC na yon. Pero kung wala pa po kayo at gusto niyo willing maki-join, mag-ano lang po kayo kay Pastora. So, and then meron din po tayong morning prayer. Sabado po iyon. Itong salamin ko. Morning prayer po every Saturday. Ayan, ang linaw. Thank you, sis. Morning prayer po, Sabado po, dito po ginaganap. Nag-start po kami ng, what time, sis? 9 up. Meron din pong prayer and fasting tuwing yon. First Friday of the month. Kung di po ako nagkakamali, sa March 6 po ang schedule, Pastora. March 6? Oo nga. So yung I-Rewind naman po, I-Rewind, Bible studies, worship team practice, ushering group. Paki-check na lang po sa bulletin board. Nandun po yung mga gawain. So, next Sunday schedule ng usher ay group 1. And then, ang prayer warrior po ay group 3. Ang rewind po, ang mga naka-schedule ngayon ay ang mga katatayan. Kaya nakikita po natin na ang katatayan ay tumatayo ng I-Rewind ngayon, sila pang naka-schedule. So, yun. Makikita niyo mga gwapong tatay. Dako naman po tayo sa upcoming events ng ngayong buwan na to, February. Ngayon po, leaders meeting, Pastora, meron po. Leaders meeting, gaganapin po ngayon dito sa simbahan po natin. Discipleship po meron. Ayan. 11:30 po mag-start. Youth Bible Study on February 20 sa Taytay po. 6:30 and 8 p.m. Friday po iyon. Dry run ng 7 last words, February 21 naman. Dito din po gaganapin, 1:30, Saturday po iyon. Youth gig, February 22, next Sunday. Dito rin po gaganapin, 11:30, pataas? Okay. 11:30 pataas daw, Sunday. And couples night po, meron po tayong couples night, February 27, 6 p.m. po, dito na po, nag-change po tayo ng venue, na gusto po ng mga tatay at nanay na magluto na lang po para marami tayong makain. So encourage po na maki-join po tayo kahit na walang ka-couples. So, yun po, thank you and God bless po.